For our one-on-one today, we will be speaking with someone who experienced what has been described as the biggest comeback of the year. Biggest comeback of the year. Nagulat ang marami. Sold out ang mga concerts. Kahit sila nagulat mismo. I want to welcome the one and only Rochelle Pangilinan. Rochelle! Maraming salamat Wow, wala po. bang ano dyan? Walang clap from the audience. My God. Unang-una, did you expect it? Hindi talaga. Kasi from the very start, wala rin naman nagtiwala talaga sa amin eh. Siguro kung, or wala, or baka 50-50. So, lahat ng nangyayari, wala kaming in-expect na ganito magiging kalaki yung magiging suporta at pagmamahal sa amin ng lahat ng pinalaki ng Sex Bomb. So, kaya ngayon na-overwhelmed po kami talaga sobra. The tickets are sold out. People can't understand. Hindi naman kayo nag-major PR. When you analyze it, palagay mo saan nanggaling ito? Siguro siguro dumating sila sa point na nostalgia kasi yung inoffer namin. Kaya sila nagsidatingan. Gusto nilang makawala at bumalik dun sa kabataan nila kahit ilang oras lang. And yun po yung nangyari. And then naging siya, yun yung naging kumbaga kwento na sa lahat na kailangan yung manood kasi ganito, ganyan. And nagkaroon ng biggest comeback hanggang sa nagkaroon din ng unexpected na round 2. Bago ang Sex Bomb, ano ang buhay ni Rochelle? Bago ang Sex Bomb, ako ay isang estudyante at rumarakit-rakit sa mga barabarangay fiesta para may pambaon. Tulong na rin sa pamilya. And kami yung klase ng pamilya na masasabi ko na medyo mahirap pero masaya. Kasi nabasa ko, binabaha talaga ang sahig niyo daw. Opo, natutulog ako minsan. Pagising ko, pag ganyan ng kamay ko, ayan na, tumitilansik na. Tapos hindi naman ako natatakot na, sa akin, masaya to kasi may swimming pool kami. Hindi ko siya tinatrato na, oh my gosh, nakakatakot naman, oh, saan kami kakain? Wala pong ganon. Sa Malabon po kasi, pumuputok yung mga palaisdaan. So, yung mga galing sa palaisdaan na tilapia, bangus, sugpo, hipon, lahat yun nasa labas ng bahay namin. So, may ulam kami for 1 week. So, hindi po kami talaga natatakot. And lahat yun, isang masayang alaala talaga. Ano ang trabaho ng mga magulang mo noon? Tatay ko po mangingisda. Nanay ko po talagang sa bahay lang. At may pangarap ka na nung bata ka pa. Yes! Ang Ano yung pangarap maiahon mo? sila sa kahirapan. Pag-uulan, gusto ko yung, nakikita ko rin, kami mga bata pero sa mga magulang namin, nakikita ko yung kaba, nervyos, panimbahay, kasi hindi naman din mataas yung bahay namin, isang lang siya. So, magtataas na naman ng gamit. Pag tumataas yung tubig, magtataas na naman ng gamit, ng ref, ng washing. So, yung kaba sa kanila, lagi ko nakikita kapag umuulan. So, ang pangarap ko lang talaga sa kanila is mabigyan sila ng maayos at hindi butas-butas na bahay. What was your dream when you were growing up? Maging doktor. Talaga, maging doktor. Pinangarap mo maging doktor. Gusto ko maging doktor kasi para pag nagkasakit ang mga magulang ko, ako gagamot sa kanila. And ano nangyari? Naging dancer po As in, naramdaman ko na siguro dahil dun sa mga barabarangay contest na sinalihan ko. Kasi nung nag-aaral ako, nag-start po ako bilang majorette. Yung buong pamilya may kumakanta, may sumasayaw. So, sanay na yung tenga ko sa kantahan, sanay na yung mata ko sa sayawan. So, hanggang sa sumali ako sa contest ng ABS, ng GMA, laging salitan po yun. Kung saan may contest, dun kami pupunta. Oo. Para kumita. Magkano ang napanalunan mo sa unang contest na sinalihan mo? Unang contest ko po, alam ko parang sa Apo Hiking Society na show. Tapos, actually natalo po ako.
Parang 5,000 lang po Oo, yung pero natalo naiuwi ka, ko. may pauwi ka pa. 5,000. May pera, okay. May pera, pero malaki na po yun. Kasi 20 pesos lang naman ang baon ko araw-araw. So maghahati-hati kami doon. Siguro may 500 na pamasahe, pangkain. So 1,515 kami. At least may naiuwi po ako. So magtatago ako ng 500, pang baon ko, bibigay ko sa nanay ko yung 1,000. Ganun ang sharing. Pero hindi niya alam kung saan kinuha yung pera. Pero pag sa TV, napapanood niya na ako. Inamin mo naman na sumasali ka. Yes, nung panahon na yun, nagalit si tatay nung nabubuhay pa. Kasi ayaw niya akong sumayaw kasi ang gusto niya mag-aral ako. Lagi nilang sinasabi sa akin na, yan lang naman na mapapabaon namin sa iyo hanggang sa tumanda ka eh. Kasi bukod dyan, alam mo naman na mahirap tayo, wala tayong pera. So, yun lang talaga yung mapapabaon ko sa iyo, yung mag-aral ka. So, tinapos ko po yung high school. Natapos mo high school, but Natapos you ko ang wanted to high be a school. doctor. Hindi na kaya. Ano ang hindi na kaya? Hindi na kaya na mag-aral pa kasi may kapatid pa akong bunso na sabi ko, sige na nga, magtatrabaho na ako. Hindi ko sinabi sa kanila and then nagtrabaho na ako. Ako na yung nagbibigay hanggang sa nag-house dancer kami. Ako sa Itbulaga, wala pang sex bomb. Nag-uuwi ako ng kahit papaano nakakatulong sa kanila. Nung panahon na yun, naghiwalay na si nanay at saka si tatay. So, parang 13 years old po yata. Ako 14 or 15. So, paunti-unti, pag may sweldo, tuloy yung pagpapagawa ng bahay. Tapos kapag naubos na yung pagpapagawa yung pera dun sa pagpapagawa ng bahay, stop muna, antay ulit ng sweldo. Tuloy ulit. Ikaw talaga yung naging major breadwinner. Opo, ng pamilya. Oo. Kaya siguro grabe yung blessing ko din. For 20 years. And ang tatay mo, nung nakita kanyang sumasayaw sa telebisyon, nagalit ba siya sa'yo? Hindi na siya nagalit. Kasi tinupad ko yung pinag-usapan namin na kahit na sumasayaw ako, kahit na sumasali ako sa Barabarangay Contest, alam ko natutuwa siya kasi natutulungan ko sila. Nung nakikita niya ako na sa TV, napaproud na siya. At ang una kong binili sa sweldo ko, chocolate milk. Really? Bakit? Tsaka yung dalawa po, Renolium. Kasi napapanood ko yun sa commercial, yung baso na clear, tapos binubuhos dun yung chocolate milk. Ang yummy niya talaga sa akin. Ang sarap naman nun. Sana makatikim ako nun yung ganun. Kaya ako, yun ang una kong binili. Tapos binuhos ko rin siya sa baso. Tapos Renolium, kasi yung sahig ni tatay sa bahay niya, parang yung ganon, tapos may siwang-siwang. So, kita mo yung ilalim. Pumapasok yung lamok doon. So, yun yung nilagay ko muna. Para makalas lamok, kahit na natutulog siya, hindi siya nilalamok-lamok. Kapag naaalala mo yung nakaraan mo, yung pinagdaanan mo, how does it make you feel today? Nakaka-proud sa sarili na masasabi ko sa anak ko na hindi ako natatakot maghirap. Alam ko na din kung paano aayusin yung sarili ko na kailangan maging lahat ng disiplina, talagang hindi mawawala. Pagiging mabuting tao and everything, lahat all in one. Kasi kung sakaling maghihirap ka, hindi ka matatakot. Kung sakaling kung saan ka mapupunta, magiging humble ka sa lahat ng bagay. Kasi nanggaling ka na dun eh. Sa kasasayaw mo at kararaket mo, biglang dumating ang sex bomb. Ikwento mo paano dumating yun. Ilang taon ka nun? Parang 16? 15, That 16. is young. Wow. Opo eh. Nag-sex bomb ka at 15 years old. Bago po ang sex bomb, as regular backup dancer, sa house dancer sa Itbulaga, lang kami, may segment na ganito, sino gustong kailangan ng dalawang babae, nasa likod, so ganun lang po siya. Oo. So, laging ganun yung nangyayari hanggang sa, meron o wala. Sino may gusto? Bagong segment yon, 4 na babae kailangan, nandun lang sa ganyan. Sabi ko, okay po, ako na lang po, bida-bida, presenta ng presenta. So, hanggang sa may sumikat na kanta si Tom Jones na Sex Bomb na ginawang opening number sa Itbulaga. Alam ko yan. Na nag-backup dancer kami sa isang artista. Hanggang sa ginamit nilang, kumbaga, scoring music sa Meron o Wala. Gumawa si Ate Joy ng steps para doon. Hanggang sa nag-click kasi niloko-loko kami nila Tito Joey. Tsaka nila Bossing na iba-iba pa yung pangalan namin parang chicken sandwich dancers, salaginto dancers, ang dami. Hanggang sa nagkaroon kami ng, nilagay lang sa table,
nakalagay doon, nakataob. O, pili na kayo ng pangalan nyo. Pangalan? O kuha, box. Kasi box lang naman ang hawak namin pero ito pangalan. Pagtingin ko, ang pangalan ko Akang. Yung iba Pepay, yung iba Kikay, yung iba Mengay, ganyan. Next week, binababa na kami sa harness. So, di ba po sa loob ng isang studio, hindi ko alam kung ano yung tanggap ng tao sa amin sa labas sa TV Wala naman SOCMED, so hindi mo alam kung sikat ka na or nasan ka na. Lumabas kami sa isang show. Paglabas namin, ang music namin is Angelina, dan. Nagtayuan yung mga tao, sinugod kami, nagtago po ako sa punja ng isang SO. Sa sobrang takot, kasi hindi ko alam na ganun sila. Nakatira ako sa Malabon, nagje-jeep lang ako. Magbabas, magje-jeep, pagdating sa Cubao, magtatama raw FX. Tapos binabati ka, ikaw yung napapanood ko sa ganito, ako nga po. Yung ganun lang, kasi wala naman nagsasabi sa amin na, uy, sikat na kayo, walang ganun Magkano ang una mong sweldo Naku. sa sex bomb as a sex bomb dancer? Sa 8 Bulaga, nag-start po ako ng 150 pesos per day. And naging 180, naging 220, naging 250. Mga 2010, mga nasa 500 per day. Ganyan. Pero sikat na ang sex bomb noon. Opo. Pero sa amin kasi as bata hindi ka nagtatanong about sa budget Ang importante sa amin, lalo na sa akin, makarao sa isang araw. Yung ganun po. Kumbaga, minsan kami, natutulog kami sa gilid, patong-patong kami dyan, basta makanap lang kami. Tapos kagigisingin ka, kayo na, kami na, okay, ano sa'yo dito, spaghetti, tara. Ganun lang. Pero sumikat talaga, naging iconic yung spaghetti. Opo. Unexpected din. Oo. Sabi nga ng Pero pati maliliit na bata, alam yun. Iba talaga ang mga pinalaki ng sex bomb. Kasi dati nga sabi nila mga wala pa silang pera. Sila yung mga nasa kalsada, ako bias ko si ganito, ikaw sino ka? Pero yung gilingan ng lahat, talagang palaban. Lahat showdown, siguro yun yung nakita nila sa amin. Kasi siguro ang difference ng sex bomb sa iba is, hindi po kami tinrain as grupo na ibibuild na magiging artista. Or magiging malaking female group. Walang ganun. Biglaan lang po talaga lahat. So, kami, what you see, what you get. Kung ano yung makikita mo sa amin sa interview na naiiyak ako, iiyak talaga ako. Makikipag-away talaga ako. Yung ganun. So, siguro yung palaban, lalo na sa pagdating sa showdown, yung, hindi kita atrasan. Kahit sinong i-showdown mo sa akin, alabanan kita. Buhay patay, aligo dito, showdown tayo, tumbling, lahat, jump split, etc. Lahat gagawin namin, malinis lang ang floor. But did you experience any form of discrimination? Alam mo, ang tingin ng ilan, ay sexy dancer. Parang halos balaswang pagsayaw yun. Opo. Alam mo yun. Nakaranas ka ba ng ganun? Maraming beses. Anong mga narinig mong Ang komento? sexy-sexy kasi po dati pwedeng magtangga. Siguro galing sa 80s na okay magtangga sa screen and nakikita mo lang is pure talent naman kasi na sumasayaw, di ba, nakatangga. Pero kami, talagang parang nakarating yata kami sa Senado. Parang Exactly. pinapatanggal yata kami ng Oo. mga panahon na yun. Kasi nagiging cause daw kami ng rape. Kasi sobrang sexy ng suot namin, nakabra sa TV. Siyempre masakit sa amin yun. Blessed lang kami na napansin kami ng lahat, pero hindi namin to pinlano kasi. But it means you really influenced a generation. Yes. Isipin mo, pinatawag kayo sa Senado. 'Di ba gusto ipatigil? It means ang pananaw noon ng mga mas nakatatanda, masamang impluwensya kayo sa kabataan. Kasi siguro nakikita na nga naman nila yung mga anak nila na ganong gumiling. And do you feel you were a bad influence? Sa totoo po, minsan meron. Dumarating yun. Siyempre minsan hindi ko na sinasabi. Kasi may pagka-Maria Clara pa rin ng mga Pilipino Pero eto kami, nga naman, kung titingnan mo po yung side na ganong side, baka nga. Kasi ang sexy namin Ang lala ng giling namin, yung sobra, yung baka nga. Pero ang iniisip ko po, nahil yun kasi yung mga pinalaki ng sex bomb ngayon,
kung paano kami nakatulong sa kanila sa panahon na marami silang pinagdadaanan ng kabataan nila, lalo na gusto nilang maging sex bomb, nakapagbigay kami ng inspirasyon sa ibang tao, sa kabila na binabash kami noon. Or ang feeling kasi ng ilan, yung tipo ng sayaw nyo, pang club lang yun. Pero ang maganda, dinala nyo mainstream, parang sinasabi nyo, wala kayong dapat ikahiya. Eksakto. It's dancing. Dancing. Diba? Nakita nyo naman si J-Lo today. O, diba? Sexy. Pag nakita nyo na yung mga dancers today, you were doing that. Opo. Posible. Kasi ang dami ngayong ang dami ngayong opinion na po pwedeng madinig sa... Kahit naman ngayon, may nambabash pa rin sa amin. Hindi naman na yan What mawawala. was the biggest misconception about you and the girls? Did you ever have an indecent proposal? Sa mga interviews na naririnig ko po, sa sinasabi din ng ibang kagrupo ko, nagkaroon sila. Ako isa lang po. Isa lang. Pero siguro sexy eh. Sexy yung itsura namin tsaka bata pa eh. And what did you do with that indecent proposal? Tumakbo po ako palayo. Hindi po ako lumaban. Bawing-bawi po ako. Pero Bumawi ako. doon ako bilib sa'yo. Isipin mo, naghirap ka, galing sa hirap. Kailangan mo suportahan pamilya mo. And yet, you said no. Posibleng iisipin ng ilan, ay solusyon to sa kahirapan ko. Shortcut. Ba't di ka pumayag na may sugar daddy? Kasi siguro po hindi ako pinalaki ng gano'n ng mga magulang ko. Na parang laging sinasabi nila nanay sa akin tsaka ni tatay na lahat paghihirapan mo. Kasi nakikita ko si tatay nang huli ng isda eh. Hanggang madaling araw. Sa magkano kinikita niya? 200 pesos? Puyat na puyat siya. Minsan 150. Depende sa huli ng isda. Kasi bantay siya ng isang palaisdaan. Siguro yun na lang yung mabibit-bit ko sa pagkatao ko na may pagmamalaki ko. Lalo na sa anak ko na kahit mahirap ako, proud ako sa sarili ko na hindi mo ko kayang bilhin. Kung yung asawa ko, bibilin ako, talaga magtataas ako. No, I think that's a very good... Opo, shoot eh. No, I think that's a very good story to share. Kasi ang ilan, hinuhusgahan na kaagad. 'Di ba? Parang, ay, ang babaeng ito, ganyan yan. Yun pala, it doesn't have anything to do with your values. Trabaho lang yun. Trabaho lang po talaga eh. Kahit lahat to ay breadwinner at laki kami sa hirap at pinagtagpo-tagpo kami sa isang grupo, nakaka-proud na sabihin na hindi lang ako yung ganito. Kahit na sila, isa-isa silang kinakausap na okay ka ba dito sa ganitong proposal, nagno-no sila. So ganun po ang sex bomb. Sa kalagitnaan ng kasikatan nyo, bigla kayong halos nawala. Opo. What happened there? Siguro burnt out. Na parang ayaw mo na. Kasi siguro everyday ka sumasayaw. Tapos maybe 2010, 2011 yata. Hindi na kami sasayaw bukas. Okay lang po. Naging 1 week, naging 2 weeks, naging 3 weeks, naging month, years, di na kami nagkikita. Pero ako, unti-unti ako nakaramdam nun na wala na sex bomb. Actually, bandang 2008, nag-GMA ako agad kasi. After nagpaalam ako sa sex bomb, nagpahinga lang ako ng 1 year, pumasok na ako sa management ko kay Perry Lansican. And sige po, parang gusto ko ulit bumalik sa showbiz. Kasi parang nalulungkot ako na wala na nga ang sex bomb. But did it feel different? Kumbaga, Malaki. na-feel mo, uy, mas sikat ako nung sex bomb ako? Or hindi to fun? Ano? Hindi po yung sikat eh. Yung darating ka mag-isa ka na lang sa set. Yung hindi na kayo, dati parang grupo kami, barkada eh. Parang, ka maingay kayo agad, yung masaya agad. Hindi mo na naman dala yung boots mo, yung ganun. Ngayon, tahimik ka na lang kasi mag-isa ka na lang. Yung wala ka ng kausap. Unless may kakausap sa yung co-artist mo. So, yun yung feeling na, ganito pala pag solo artist. Doon ako nahirapan. Bukod sa pagsayaw, magaling ka rin na artista. Nanalo ka sa Cinemalaya. Hindi biro yun na to win a Best Supporting Actress Award. Were you surprised? Sobra po. Hindi ko po talaga siya in-expect na darating sa akin na mananalo ako ng
ng ganong klaseng award. Dumating ako sa event na yon para makita yung mga tao. Kasi first time ko po sa Cinemalaya. And syempre, aasa pa ba ako? Ang gagaling po ng mga kalaban ko. Tita Irma Adlawan na lang, aasa ka pa ba? Mentor ko po yun. Nakikipagchismisan pa ako kay Direk nung sinasabi kung sino yung mananalo. Tapos, sinabi sa akin nung katabi ko, na co-actor ko sa Child Number 82 na, ate, parang ikaw yun. Sino? Parang ikaw yung sinasabi nila na hindi, parang ikaw role mo yung dinidescribe. Hindi ako yan, no, hello. Parang sa akin. Hindi ako mananalo kayo. Wala po akong speech. Nung nanalo ko, parang kahit ako kina-question ko yung sarili, na bakit ako? Ano pong nakita nyo? Sino-sino ba yung mga judges dito? Ba't salamat po? Pero naramdaman mo ba doon na, wow, I have more to offer? Sa tagal kong umaarte sa TV, siguro lahat ng artista talaga na aarte at umaarte na hindi pa nananalo ng award, yun ang pangarap. Wala po akong role na pinapalagpas na okay lang, okay na to. Wala po akong ganon. Lahat ng role talagang ginagalingan ko. As in, sorry, wawayabang ko. Yan na naman ako, humble So you're yourself. doing your best. I'm doing my kumbaga, wala kang best. sinasayang. Ayoko po yung may regrets ako na, sayang, dapat ginawa kong ganito, dapat ginawa kong ganito. Gusto ko yung kahit maliit na role. Ganda nun. Thank you. Galing. Tulog na ako. Cheers. Ganon. And then at some point, you found the love of your life. Isa ka ng asawa at ina ngayon. Ilang taon yon bago ka nagdesisyong magpakasal? Kami po ni Art, 9 years. Sa Daisy 7 ko po nakilala si Art. During Sex Bomb Days. So, nakakatawa yung kwento namin kasi niyaya niya ako mag-date. Sinama ko lahat ng sex bomb. So, kasi takot na takot akong yung hot seat. Ayokong tatanungin niya ako nang magkakwentuhan kami. So, sinama ko lahat sila. Ang saya nito, grupo-grupo lang. Pero naubos yung sweldo niya. Hanggang ngayon sinusumbat niya kasi sa akin yun eh. Pag ini-interview siya, lagi niya sinasabi sa akin na, isa yun sa nakita niya sa akin na, itong babaeng to, sexy man siya manamit, pero lola talaga siya inside. Kasi nakikita niya, nagwawalis ako, gawain ba, etc. But si Art talaga yung malaking pagbabago sa buhay ko. Paano ka nagbago? Dinala niya ako kay God. Ang cliche, no? Pero, may isang incident na kami na nito. May isang incident na paaway kami sa Boracay. Tapos, hindi naman ako may kasalanan. Though may kasama ako ibang sex bomb girls nun. Napasama, na barangay, na ganyan, may ibang nakulong. Hindi naman po ako yung nakulong. So, hindi ako yung nakulong. So, pag uwi ko ng Manila, sinundo niya ako. Tapos, diniretso niya ako sa church. Tapos lahat doon nag-prayer and nag-worship talaga sa akin. Ano ba to? Ganun kasama. Yung ganun yung itsura ko pa. And then, so doon niya ako dinala. Hanggang sa naging sentro na namin si God. Yun yung pinaka-first time. And then hanggang ngayon. Kaya po siguro pag sinasabi ng iba, ang ganda-ganda ngayon ni Rock. Ang ganda mo nga. Di ba po? Really? I'm not kidding I saw old videos. Maganda na kayo noon. But you are stunning in person. Thank you po. Today, you really are. What's the reason? Kasi siguro po yung asawa ko nga at si God, talagang siya na yung naging sentro ng samahan namin. And pag naliligaw ako ng landas, lagi ang reminder ko si Art. Okay lang ba kay Art na nag-reunion kayo? Agad-agad, umokay siya? Opo. Tinanong ko siya, okay lang ba? Kasi ang responsibility nun yung pag-aalaga sa anak namin nasa kanya. So, mag-hands-on siya kay Shiloh. So, may trabaho din siya. Naging conscious ka ba na dahil nanay ka na ngayon, yung mga sexy moves mo, ayaw mo nang gawin or walang epekto? Wala din epekto, pero ako na po yung nagsasabi na wag na. Alam mo po ba, sa totoo lang, yung anak namin ang isa sa mga dahilan kung bakit isa ako sa nag-push ng concert. Kasi sobrang fun si Shiloh ng isang girl group. Tapos, Ano yung girl group? Bini. Bini, oo. So ngayon, kinakanta niya. Tapos sabi ko, nagyabang ako. Sabi ko, you know what, Nak? Akong leader dati. I'm the leader before ng isang girl group, which is Sex Bomb Girls. Sabi ng anak, you will never be Bini, Mom. Nanggigil talaga ako, madam. Nagligid luha talaga ako. Tinawag ko si Art. Be! Halika dito!
Rika dito, sabi mo dyan. Sabi mo dyan, ako leader ng sex bomb. Sabi mo. So yung asawa ko, yung nangyayari, sa kanya yung, yes, anak, si mami yung leader ng sex bomb. So yung, sa anak ko yung sini-sex bomb. So in a way, you got inspired to do this Yun ang ginawa to ko. show your daughter, look, si mommy successful. Alam Ganun mo yun? talaga. Yung itsura ko talaga sa concert na, panad mo? Grupo ko Oo. to. Ano ang reaksyon ng anak mo nung nakita ka niya sa stage? Nung concert namin, yung round 1, talon siya ng talon buong gabi at ramdam ko na proud siya at pinost ko talaga siya. I'm sure you cried. Nakakaiyak. Nang malala, madam, as in, hindi ko ang nangyayari lang ngayon, like, siya yung nahiya. After niya kami mapanood, may ganun yung anak ko na, no, si mom to. No, dapat music lang niya. No, anak, sabi ko sa kanya kung ano yung gusto mo, go lang, anak. Sabi, oh, it's okay, mom. I love Bini. Oh, sino ba favorite mo sa Bini? Si Joanna. Na iniisa-isa ko sa kanya, sino mga kilala mo? Pero Nagra-rundown. ang maganda dito kasi actually ang girl groups is so popular worldwide. So ang sex bomb, pag iniisip mo, hindi pa handa completely ang tao noon. Pero kung ngayon lumabas ang sex bomb, it would be so ordinary. Nung paglabas namin dati, na thankful din kami na walang SOCMED. Kasi ang organic ng lahat. And then siguro, walang pinalaki ng sex bomb ngayon. Na, I mean, kanya-kanyang generation eh. Siguro talagang, yung generation noon, at 1999-2000, yun yung perfect timing para sa sex bomb. Paano ka ba bilang ina? Papayagan mo ba ang anak mo na mag-sexy dance din? Depende, kung may pagka-professional yung atake, I'm good. Mas gusto ko talaga siya, sana siya sa entertainment eh. Mas gusto ko siya sa sports, kami mag-asawa. Sports. Opo, eh. Oo. Strict ka ba? Mas Madasalin ka ba? Ano ka? ano po ako sa anak ko eh, ako yung lahat. Mas stricto si Art. Tapos, balanse, parang sinisigurado naming mag-asawa na balanse kami kay Shiloh. Lalo na kahit gaano ka-busy ngayon sa preparation sa concert, sinisigurado ko na wala ko nami-miss sa schedule niya and sa ugali niya, sa lahat ng development sa buhay niya. Katulad ng, kunwari, pagdating ko sa bahay, phone. Kasi hanggang sa bahay, ang dami kong preparations and everything sa concert. So minsan, na-overlook ko na wala na pala akong time sa kanya. Nakakalimutan ko siya. Parang magsasalita siya na, wala ka ng time, always looking at your phone. So itatabi ko talaga yun. But would you say art is a gift from God? He is. Gift talaga siya. Siya ang greatest gift sa akin ni God. Wala akong Shiloh kung wala siya. And siguro hindi ganito ako kaganda. Yung buhay namin ni Art talaga, ito po yung pangarap kong buhay. Hindi ganun kayaman, simpleng buhay, pero masaya. Si God talaga, ibang klase yung binibigay niya sa akin. At lahat yon sapat. Sapat na sapat. Ano ba nagawa ko? Minsan ganun. Yung ano nagawa ko, God? Bakit mo ko binigyan ng ganitong klaseng ano? And napaka-responsible nung asawa ko. Sa school, busy ako. Ngayon, siya ang sundo at hatid. Siya nag-aayos ng buhok ng anak ko. Siya nagpapaligo. Siya lahat. Naiyak ka doon. Wait, doon ka naiyak. Naiiyak ka doon sa asawa mo. Huwag mong panoorin to. Oh, wow! Nakapagod kasi minsan. Ayun, tissue. Madam! Ano yung nakakapagod? Minsan nakakapagod kasi ang daming kailangan gawin dito kasi kilala kasi po ang sex bomb sa lagi may pasabog. Siyempre gusto naming tumbasan yun kasi bawat labas ng sex bomb dapat kami, dapat ganito, dapat ganyan. Meeting dito, meeting doon, online meeting, lahat, hindi available ang lahat.
May kasama pa na, nagtitiping pa ako sa sangre. May mga trabaho pang iba. But then, dapat nanay ka. Imbis na magalit yung asawa ko. Kasi wala na akong time. Grabe yung support. Sabi ko nga sa kanya, hindi ko magagawa to lahat kung hindi dahil sa kanya. Kasi, ano talaga siya eh, parang kanina, alis ako maaga nagbe-makeup. Okay kayo, baon ni Shiloh, nagawa mo na ba yung assignment and siya lahat. Tapos, ang gusto niya lang, magkukwentuhan kami bago matulog. Napakasimple. Grabe po yung asawa ko. Malala talaga siya. And yung relationship namin sa mga co-parents namin sa school, siya din nag-handle nun. Sa kabila ng artista din siya. Grabe. But you really feel the blessing. Opo. Yeah. Grabe. Kasi sa kanya ka naiyak. Hindi sa success ng sex bomb. Sa kanya. I-honor natin lahat ng yung kasama natin sa hirap ngayon. Kasi sila ang dahilan kung bakit lahat nangyayari in His perfect timing. Lahat ng divine intervention, pabitaw na, walang nagko-prod, may mga nagpo-pull out, darating si God, may mga sagot, napapagod ako, magkakasakit ako, alagaan ako ng asawa ko, pati antibiotics ko, siya bumibili, vitamins, wala akong yaya, wala kaming helper, siya lahat. So I love you, Art. Siya ang talaga, sabihin nila, hindi, siya ang napaka-responsableng tao na nakilala ko. Grabe siya pinalaki ng mga magulang niya. Nung una pa lang, nung nalaman ko na may concert kami sa Araneta, syempre excited ako. Excited ako makita silang lahat, ano na yung mga itsura nila, ano na yung mga nangyari sa buhay nila, yung gano'n. Nauna yung chismis, tsaka syempre, excited ka na makasama sila ulit sa stage. Ibang klaseng saya, ibang klaseng kaba, yung nararamdaman naming lahat. Kasi imagine after 20 years ng pananahimik ng sex bomb, kasi syempre alam naman natin lahat na lahat kami, may kanya-kanya na kami buhay, may kanya-kanyang pamilya. Nandyan pa pala sila na akala namin wala na, no? Tapos nagulat na lang po kami pagdating ng round 1, round 2, sold out. Tapos ngayon, this 2026, round 3, round 4. Round 5 pa. Yes. Akala po namin before na baka mamaya konti lang yung bumili ng tickets. Ano nangyari sa mga tao? Kasi parang isang panaginip na parang totoo ba to? Nangyayari ba to? Pwede palang mangyari yun. Hindi namin ine-expect na ganito kami i-welcome ng mga tao na sumusuporta sa sex bomb. Actually, sobrang hindi namin siya in-expect. Akala namin nakalimutan na nila kami kasi nananahimik kami sa sarili-sariling buhay namin, di ba? Pero hindi po, dito lang po kami. Siyempre, nandoon yung masaya ka, feeling mo blessed ka, overwhelmed ka, nandiyan pa rin yung mga taong sinuportahan kayo magmula noon hanggang ngayon. Magkakahalong emosyon talaga. Nung nagawa namin yung concert, everyday, kahit doon sa mismong concert, umiiyak kami. Siguro, umaga pa lang nagdadasal kami, umiiyak na kami. Pangalawang dasal namin, umiiyak ulit kami. Hanggang sa natapos yung concert, umiiyak kami. Kasi hindi naman namin naiisip na matutuloy talaga to. Ito, start na rehearsal, kailangan stamina, memory, enhancement, mga ganun. Yan, stretching, ganyan. Tuloy-tuloy na po ulit. Vitamins, ayan, matulog ng maaga, handa yung katawan namin. Yun yung kailangan namin panghandaan everyday. As long as po na meron pa rin pong sumusuport at nagmamahal po sa sex bomb, laban pa rin Hindi ang kami sex bomb. titigil. Hindi po kayo mabibigo. Kahit na po meron na kaming rayuma, laban. Yung world tour, hanggat hindi kami umaalis ng Pilipinas, tumungtong sa ibang bansa at nakapag-perform, syempre, ano pa rin yan, parang hindi, kumbaga, pinagdadasal mo na matuloy dahil yun yung pangarap talaga namin. Ang nakakaalis lang kasi dati is singers, tapos may ilan lang sa dancers, pero yung buong grupo, hindi pa. Malay nyo naman, di ba? Magkita-kita tayo dyan. Basta,
Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Lahat nasa right timing ngayon na nangyayari siya sa amin na hindi namin in-expect, pero grabe yung blessing na natatanggap talaga namin lahat. Sa mga nagmamahal sa amin, Sex Bomb, Thank you po sa mga sumusuporta sa amin, lahat ng Sex Bomb. You're rehearsing now. Nagkita kayo ng mga girls. Sa mga kapwa dancers mo, sino ang best friend mo? Marami sila. Ang kasama ko dito sa stress talaga si Mia. Tapos ngayon, syempre, kahit naman noon pa si Ira, kasama ko na dyan lagi si Ira. And si Ira, lahat ng, bukod sa choreographer namin, si Ira yung sa creativity, talagang marami siyang ideas. Si Cynthia, kung bakit namin nakilala ang co-producer namin, siya ang dahilan. Si Aifa na bumibili ng mga bracelet namin, mga ilaw-ilaw namin sa concert. Lahat yan, tulong-tulong po talaga. Team effort po Team talaga. effort. Pero nung bata-bata kayo, nag-aaway ba kayo? Grabe. Wala po ako laging kaaway dati. Lahat sila, kaaway ako. Kasi ang hirap pong mag-lead. Napakadami po namin. Hindi po kami 8 lang, hindi kami 10. 348 kami. Napakadami namin. And lahat yan, sumikat. May kanya-kanyang fans club. Lahat may kanya-kanyang Ang hirap attitude. nun. What about inggitan? Normal po yun. Okay. How And- did you manage it? Ay naku, namamato po ako ng boots. Yung away ng Sex Bomb, hindi siya personal. Ang away nila, kunwari, yung makeup brush, napunta sa gamit ni ganito. Akin yan eh. Ganun lang. simple. Oo. Tapos lalaki siya. Hanggang sa, kanina naman ang ingay-ingay na. Yung, asan yung boots ko? Pak! Yung ganun lang po talaga agad. Kasi hindi talaga sila titigil. Ngayon na nag-reunion kayo, how have you all changed? Nung nagkita-kita, lahat to halos karamihan may asawa, may pamilya na eh. So, kumbaga, kayo na ang ilaw ng tahanan. So, kayong gumagawa ng paraan para mabuhay and everything, para i-guide ang family. Nagulat ako, parang bumalik po sila sa pagiging 16 years old, 17 years old. Tapos, yung pagiging bully, bumalik ulit. Yung biruan noon, ngayon. Tapos, nagbe-makeup, nakahalera sila, na nagme-make, same. Ang tanong ko, paano yung katawan? You were all younger then. Meron na ba kayo hirap na sa dance step? Hindi naman po talaga maiwasan yon. Kahit naman noon, may hirap na rin naman sa dance steps, hindi lang din talaga halata. Ang maganda sa kanila, yung sipag, tiyaga at disiplina, nandun pa din. So simula nung September, nag-training na lahat. Umulan, bumagyo, dumarating sila. Kahit masakit ang katawan nila, nagda-dance class ang lahat. Kahit po ako, nag-start kami sa scratch, and then hanggang sa gumaling ulit, gumaan, nag-diet ulit, kaya na-deliver yung ganong klaseng concert. Round 3, 4, 5 na ngayon. And I heard sold out ang tickets. Others are reselling it. Ano ang plano ngayon ng Sex Bomb with this resurgence? Actually, tulala po talaga kami Yeah. na wala pa po talaga masyadong nilalatag sa aming sa schedule. Though, may nilatag, pero hindi pa ganun kasigurado. May mga ini-inquire sila sa management. Kasi po, hindi na rin kasi kami isang management lang eh. May kanya-kanya ng managers. Mahirap yun. Mahirap po yun. Yun po, inaayos pa rin siya. Pero yung round 3, 4, 5 na magkakasunod na gabi na 3, yun muna ang inuuna namin. Kasi yung katawan namin, kaya ba namin yun? With your own career, what are your plans? Kung saan, kaya pa ng Sex Bomb na magkasama-sama kami, bakit hindi? Kung may acting din na pumapasok or movie na pumapasok na may gagawin po ako, gagawin ko rin po yun. Kasi may mga endorsements Opo ka na. may mga endorsements din, may mga may mga brand shoot. So, lahat po kung ano yung pwede gawin namin, gagawin namin. Parang ang lumalabas, never nalaos ang Sex Bomb. Nandyan lang kami. Never siya nalaos. Oo, no? Nawala lang. Nawala lang. Tumahimik lang siguro. Tapos nung, asa na kayo? Hinahanap na kami ng mga pinalaki ng Sex Bomb. Lumabas na kami. Surprise! Andito na kami. Rochelle, sa lahat ng naranasan mo, what is the biggest lesson you've learned in life? Maging humble. Madaling magpakabait, pero mahirap magpakabuti. Mas gugustuhin kong maging mabuti kaysa maging tama. Kasi sumikat na kami noon.
bumagsak na kami noon. Ngayon, nabigyan ka ulit ng pagkakataon. So, dati, kung lumaki yung ulo namin, dapat ngayon hindi na. Kung sino yung nakita mo bago ka tumaas, yun yung makikita mo at makakasalubong mo pagbaba mo. Alam ko dinala ka ng asawa mo sa Panginoon and you go to church. I'm curious, do you have a life verse or a Bible verse na paborito mo? Meron po itong James 4 verse 10. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Bakit yon? Kasi po, yun yung wala ako noon eh. Dati maangas talaga ako eh, parang puro yabang. And ngayon kasi parang nagbigay siya ng malaking aral sa akin, sa buhay ko, na kailangan mo maging humble kahit anong narating mo.